Yan. Hopefully, mabilis lang tayo nito. Good morning. Okay na, Jen? Pwede na? Saan sila mag-post test? Wala pa. Tingnan, alam ko wala ka na nagkulit. Oo. Post test nila, 300 items lang man. Okay na, Jay? Okay ron? Ha? Okay na? Okay. Sige. Yan, inisa ko na lang inisa ko na lang yung SCI, Specialized Crime Investigation 1 and 2. And that is yung one with legal medicine and simulation to interview and interrogation. Basic na lang yan siya kasi nga ang matagal lang dyan ay ang legal medicine talaga medyo matagal dyan. Kaya umaysa natin. When we're talking about special crime investigation, syempre ang mga cases na ating iniimbestigahan ay special lang din. Usually yan, hindi po yan iniimbestigahan ng istasyon. No? Iniimbestigahan yan ng CIDG through their SOCO. Iniimbestigahan yan ng cybercrime unit kapag ito po ay digital evidence and etc. etc. Kapag ka naman po mga ebidensya na hindi kayang i-examine ng mismong police station, syempre, nandyan din yung forensic group natin. So basically, it focuses on crimes which by their nature are difficult and complex to investigate. So budlay siya, kailangan sang tao or police nga kabalo mag-imbestiga sa amo sila. So deals with the study of major crimes based on the application of special investigative technique. Kag sino ng mga pulis ka na may aragit sila sang special nga training. Usually ang training nga nila kay CREDIC. CREDIC ang training nila. Police, no? CREDIC. CREDIC is Criminal Investigation and Detection Course. No? For 6 months yata ngayon or 9 months na. Doon po yan siya tinitraining sa NFSTI doon sa Calamba, Laguna. Yan. National Forensic Science Training Institute. Doon po yan sa Calamba, Laguna. So kapag wala kang CREDIC, hindi ka pwedeng maging investigador talaga, lalong-lalo na ng mga specialized crime. Kadalasan din, kapag nagka-CREDIC ka, at least dapat corporal ka yata or staff sergeant bago ka maka-training ng CREDIC na yan. Ito yung mga special crime investigation natin ng coverage niya. We have homicide. So homicide, tandaan, it involves all killing po yan siya. Apo, lahat. Hindi ka pwedeng, wala kang maririnig na murder investigation, infanticide investigation, suicide investigation, etc. Wala po. Lahat po, basta may namatay na tao yan, ang tawag sa kanyang investigation is homicide investigation. Kaya nga, siya ay nag-iimbestiga para ma-qualify niya kung saan niya pwedeng i-qualify. Pwede niya bang i-qualify sa infanticide, sa parricide, sa murder, or suicide. Yung suicide din, kahit nakita mo nang nakahangyan, naku po, kailangan mong imbestigahan yan. Kasi nga, baka may foul play. Nakuha ninyo, baka patay na siya bago niya pahinang. Mga ganong mga instances. So, sex crimes naman, syempre, isa lang naman ang pinaka-special dyan. That is about rape lang naman talaga. Rape lang. And then, property crimes, nandiyan po yung robbery, nandiyan po yung theft. Kasali po dyan yung cattle rustling, kasali dyan yung fencing. Estafa, abortion, bank frauds, kidnapping, bombing, falsification, narcotics control investigation, narcotics death investigation, and also hit and run cases. Ano ang kaso kapag hit and run? Wala pong hit and run na kaso. Ano ang kaso? Ano?
Hindi. Ano yung kaso mo basically kapag hit and run yung kaso? Yung nangyari. Wala. Nakalimutan na naman agad nila. Traffic lang tayo nung nakaraan. Ano ba? Anong kaso kapag ka hit and run? Ang kaso? Evading responsibility. That's correct. Wala pong kasong hit and run. Hit and run po yung term. Pero kung kinaso natin, that is evading responsibility po. Nakuha? Yeah. So yan, homicide investigation. Usually, pag homicide investigation, that is the official inquiry made by police on the facts and circumstances surrounding the death of a person when is expected to be unlawful. Hindi po katulad kasi sa Korea ang Pilipinas. Ang Korea, guys, pag hindi natural yung death ng isang Koreano or ng kahit na sinong tao na nandun sa Korea, South Korea lang ha, wala dun sa North, South lang. Pag hindi natural ang pagkamatay ng isang tao, walang magagawa yung pamilya, yung bangkay kukunin talaga yan ng government at i-autopsy yan. Pilipinas, kahit violent na yung pagkakapatay ng isang tao, nakadepende pa din sa consent nung pamilya, nung bangkay. Nawa ninyo? Sa kanila doon, hindi pwede. Kailangan talagang i-autopsy lahat ng patay maliban sa natural death. Kasi para malaman nila kung ano ba talaga ang ikinamatay ng isang tao. Sa Pilipinas, hindi. Lalo na sa Muslim brothers and sisters, medyo sensitive kayo pagdating sa ganyan eh. Kasi nga, nililibing nyo agad eh. No? So, kadalasan yan, mawawalan na ng value. Pero iwan ko kung hinukay ba nila yung 3 bata, tol? Hinukay nila yon? Kasi di ba nalibing na? Okay. Akala ko kasi bawal yan. Okay. Pero kung may consent, pwede lang din. Para lang din malaman. Akala ko kasi pag once na nilibing ng Muslim, hindi na pwedeng hukayin. Okay lang pala pag ganun. May mga exceptions din. In every rule, there is an exception. Opo, sabagay. Opo. Kaya nga din sa kasal, sabi nga nila, anong pagkakaintindi nyo sa kasal sa Muslim? Pwede online? Meron daw eh. Meron ako nakausap na Muslim, pwede daw online. Yung lalaki daw nasa Saudi, yung babae nandito, Pilipino. Pwede? Pwede nga. Kuyaw yun. Lahig yun yung Muslim, no? Yan. 3 bridges in homicide investigation which shall not be crossed. Yan ang mga bawal pagdating sa homicide investigation, guys. Una, the body has been moved. For example, nakita nyo ang patay, nakaganito dito. Nakaganyan. Meron bang namatay na ganyan? Ibig sabihin yan, hindi ganun talaga yung posisyon ko nung namatay ako. Inilagay lang ako dyan. Meaning to say, the body has already been moved. Nung tumigas na ako, nagmurtis na, nilagay ako sa ganyan. Wala na yan, tol. For example, nakita nyo ako nakahiga dyan, patay. Pero yung discoloration nandito sa ibabaw. Ano yan? Yung gravity nasa taas na. Hindi na yun. Mahihirapan ka nang mag-imbestiga niyan. Ibig sabihin yan na-change na po, na-alter na po yung bangkay mismo. Bawal. The cadaver has been embalmed. Wala na. Pag inimbalsam mo ka na dyan, tinapon na yung mga tissues na nandyan na pwedeng mabulok sa katawan mo para maano ka, para malamayan ka, wala na din. Katulad nung kay Dasera. You remember Dasera case? Yung flight attendant. yung pinsan niyang buo, trainee namin ngayon. Hindi ko siya makasabi. Kay gago man din kasi itong abogado namin nakasama. Yun yung issue, yun yung pinag-uusapan ba? Ay, parang wala good nagbari-bari kung sa Ilocano pa. Ano ka na bari-bari sa Ilonggo ah? Wala nung nagtabi-tabi ba? Hambalan niya ba naman, no? Ginitot, ginto siya eh. Gago.
Medyo nag-ano man tong iya nga pinsan eh, no? Pero tood man, git. Na? Yan. And, that's the question, guys. Alam mong mali yung pagkakapatay ng tao. Ba't mo pinaimbansa mo? May tinatago ka? Diba? Kaya kung ako yun, yung pamilya ko, ipapa-autopsy ko talaga yun. Ano ba nga talagang kinamatay nung tao? Eh bakit nagmamadali kang ipaimbansa mo? Eh mayaman ka naman eh. Pwede mo naman hintayin muna yung autopsy. Hindi pambansa mo muna ng 1 taon yung kanyang formalin para malamayan mo ng 1 taon. Diba, Toy? Diba? And the dead person is burned or cremated. No? Pero wala na. Wala ka na rin makukuha dyan. Kaya sabi ko sa inyo, ang pinakamahirap na investigation is arson investigation. Kaya nga man, sunog ang ebidensya, guys. No? Or cremated. Yan. May nagtanong, actually, last time, chinat niya talaga. Sir, tinanong ko po yung arson with homicide, sir. Sabi po nung tinanungan kong lawyer, sumasagot daw ng mga tanong sa Facebook. Hindi daw talaga. Kasi daw po, death result sa arson, absorb. Sabi ko ganyan, sige na, tingnan mo na lang, bisitahin mo na lang yung mga malalaking kumpanya ng mga abogado sa Pilipinas katulad ni Respicio. Yan, Divina. Mayroon yan silang mga page kasi sa Google eh. Yung mga nagsasagot ng frequently asked question. Guys, kasali na po sa special complex crime ang tinatawag nyo na arson with homicide. Tandaan nyo po yan. No? Opo. At mayroon pong bagong jurisprudence po kasi. No? Al-Saad at saka Soria. No? Sa Al-Saad, sa Soria, qualified arson with homicide naman yun siya. Yan. May promo ngayon na cremation dyan, no? Promo. 50% discount. Half cook. Half cook lang. Magkano cremation ngayon? 120? Hindi ko alam. Pwede, Muslim, pwede cremate. Pwede hindi. Hindi talaga pwede. Okay. Kasi plano ko, pag namatay ako, magpapakremate ako, sabi ko sa misis ko. Tapos yun yung ihalo niya sa kape niya kada umaga. Ihalo mo, kunti-kunti lang. Hanggang maubos. Joke. Yan, homicide investigation. These are the things to remember. Tandaan niyo po yan. Places of importance. Ano yung mga klase ng lugar na kailangan? Sige nga, ipalagay niyo sa sarili niyo na investigador po kayo. Anong places of importance? Anong number 1? Crime scene. Number 2, kung saan huling nakita yung biktima. Nawanan niyo? Diba? Kung saan huling nakita din yung suspect, yung sinususpetsahan mo na pumatay sa kanya. Diba? How about time of importance? Saan siya? Anong oras siya huling nakita? Anong oras ang nag-report nung incident? Anak ko po. Kwan lang. Yeah, okay. Sira na yung isa eh. Naghiram na ako ng laptop. Ay, si Sir Mandi. Ay, okay lang, sir. Okay lang, sir. Amin namon, brown out na gid, sir. Tala, minatay si Tiro. Ayusin mo. O tanggalan ko na ito dire. Okay lang na. This could be the year for the real thing. Mga 2 na lang kabulan ah. Pwede ka na. Ayan. Again, times of importance. Kasali po yung una, yung pag-report ng insidente, yung oras kung saan siya huling nakita, yung oras kung saan huling nakita yung suspect. Persons of importance. Siyempre, unang-una dyan, siyempre, yung suspect. Pangalawa,
yung witnesses. Nakuha niya? Hindi na yung bangkay kasi wala na yun, patay na yun. And then, things of importance. Yung mga gamit niya, kasi magagamit mo yan siya bilang inyong tracing and associative evidence. Tama? Ano po yung mga nawawala sa kanya? Ano po yung dala-dala niya bago siya namatay? At ano po yung nawawala sa kanya? Malalaman mo yung motive ng crime. And then, handling the suspect. Ano bang gagawin mo sa kanya? Automatic yan. Siyempre, huhulihin mo siya. And then, body and post-mortem, kung papayag lang naman. No, kung papayag na ipapa-autopsy mo yung tao, yung bangkay, para malaman yung cause of death, edi okay. And then, follow-up investigation, and then you present to court lahat ng ginawa mo sa iyong investigation. Yan. Kaya nga po, kasali po dyan ang S. Pero, yung S lang po dyan, kung pag napatunayan na suicide po talaga yan, it is the only killing that is not considered a crime, but a mortal sin. No? Wala naman kayong kakasuhan yan eh. Kasi siya naman mismo ang pumatay sa sarili niya. No? So, ang atin lang pinupuntereya dyan is infanticide, parricide, murder, at saka homicide. Ngayon, kuhanan lang natin. Pasadahan lang natin ng konti para matapos natin agad tong specialized crime investigation. Para maumpisahan pa natin yung English. Noun, pronoun. Ganyan. Yun naman talaga yun. Okay. Mayroon tayong tinatawag na pecking order. Pag sinabi mo pong pecking order, hindi mo pwedeng i-disregard ang bawat isang stage po dyan ng pagkakaayos ng mga yan. Sa killing lang po may tinatawag na pecking order, and that is IPMH. Tama? Yan. Sa IPMH, una mong i-consider is infanticide. And sa infanticide, ang kino-consider mo dyan is time. Tama? Opo. Ano po ang magiging reference natin dyan? That is people versus paikana. Ano po yan siya? Meron po tayong tatlong scenario po dyan siya sa infanticide. Sa infanticide, wag po ninyong paniwalaan yung sinasabi na pag premature, kailangan pa ng 24 hours bago ka mag-umpisa magbilang ng 72 hours. Hindi Ang 72 hours dyan, yung less than 72 hours, mag-uumpisa kang magbilang the moment the baby breathes. Kanino cellphone yun? Sa labas. Okay. Again, the moment po na yung bata ay huminga na, premature man, di ba? Premature. Whether or not magbibilang ka na agad paglabas na po yan. Yan, 72 hours. Ngayon, meron po tayong dalawang senaryo about infanticide. Tama? Yan. Kapag po siya ay in case of abortion, meron po tayong kinukonsider dyan. Tama? Ano yung una? In case of abortion, una, regardless of the fetal age of the fetus, when upon extraction, the fetus is already dead, matik, abortion yan siya. Yan. Tama? Abortion yan siya. Number 2, if the fetus is alive upon extraction, may dalawa po tayong kinukonsider. Tama?
Okay. A. If the fetal life or age is 6 months and below. Okay? If the fetus is alive upon extraction, kulang. Yan. Meron tayong dalawa. If 6 months and below, kahit pa pinatay mo, lumabas na buhay, pinatay mo, abortion. Apo. Pag letter B naman, if 7 months and above. That would now constitute infanticide. Kasi, ano po itong 7 months and above? That is what we call viability. Ano ibig sabihin ng viability? That is capable of independent existence. Yan. So yan na ngayon ang pag-uusapan natin pagdating sa infanticide. So ano ibig sabihin ng infanticide, sir? Any person who kills below 72 hours, any person kahit pa po kamag-anak niya pa. Kahit pa po anak niya. Yan nga po yung ating pecking order, IPMH. Okay tayo? Okay tayo siya. Sorry, sinusulat pala nila. Yeah. Pag yung bata sa loob ng tiyan, ang tawag pa sa kanya, fetus. Pag tinanggal mo siya, pinatay mo siya, na siya pa ay nasa loob ng tiyan, matik, pag namatay siyang lumabas, kahit anong buwan, that is abortion. Nakuha natin. Ang problema natin doon, if yung bata ay buhay nung lumabas because of abortion. Kung buhay yung bata, dalawang i-consider mo. Pag 6 months yung bata, pababa, wala yan. Imposible yan na mabuhay talaga. That is why, pag pinatay mo yung bata, immediately, after extraction, 6 months pababa yung edad niya, still abortion. Apo. Pag 7 months pataas, ay, viable na po yung bata. Meron na po siyang tinatawag na capable of independent existence. So, yung bata na inabort mo, buhay nung lumabas, 7 months pataas yung kanyang edad, matik, pag pinatay mo yan, infanticide. Diba? Sir, anong itampa mo sa mamang maghambal nga abortion gyapon to? Are, itampa mo ang people versus may kana. Itampa mo na sa iya, ha? Okay, nakuha natin? Yes. Sunod. Sige, pakisulat sa mga nagsusulat, sa mga nagpipicture-picturean, sa mga wala, edi wow. So, sige na. Sige. iPhone. Okay na? Yes, sir. Nakurong na pala ako. Noong Wednesday. Pero di pa ako nag-report. Sa female ulit, sa female. Yan talaga pag mga harmless. Okay. P. Parricide. Hanggang ngayon, ang dami pong nalilito pagdating po sa parricide. Ang parricide po, Okay po, itong tatandaan ko Hindi po pwedeng i-apply
ang knowledge ng civil law sa criminal law, ha? Tingnan nyo mabuti. Sa parricide po, mayroon po dalawa dyan. Ang kinoconsider nyo dyan is relationship. Apo. Sir, ano pong relationship ang pinagsasabi sa parricide? Ang relationship na pinagsasabi niya dyan is dalawa. Yan po yung affinity, relationship by law, and relationship by blood. Ito by law. By law. And the other one is consanguinity. And that is by blood. Okay po tayo dyan. Apo. Ang sabi po ng batas, pag ito po ay affinity, only the spouse. Sino po yung spouse na yan? Dapat legally married. Ay sir, mali po yung turo sa amin sir. Napanood po namin sa social media, sabi ng mga taga-Marvel kahapon. Kasali daw po yung adopted sir. Okay. Tingnan natin I-apply natin. Ako, kunyari, hindi ko siya kilala. Kunyari, bata pa siya. Kunyari, mga 10 or 5, ganyan. Inampun ko siya. Okay. Inampun ko siya. Hindi ko siya kadugo. Hindi ko nga siya kakilala. Hindi ko nga alam ang mga magulang niya. Kilala. Inadapt ko siya. Ang tawag sa kanya, under the family code, adopted child. Pero for purposes of status, legit siya. Legit siya na anak ko. Nakanin niyo? For status purposes. Ngayon, saan mo lang pwedeng gamitin yung legit na status niya? Nagagamit mo lang yan pag ina-apply mo ang civil law. So, paano yun, sir? Ganito po ang ibig sabihin nun. Pag ako namatay, pag yung asawa ko namatay, at mayroon po siya kapatid, yung mana ng anak namin na totoo, ganun din ang mana nitong adopted child ko. Bakit? Legit ang status niya. Nakuha ninyo? Pero pagdating sa criminal law, pag pinatay ko yan, hindi ako makakasuhan ng parricide. Hindi ko kadugo. Nakuha ninyo? Sabi kasi sir, adopted, naging legit daw. Hindi pwedeng i-apply mo yun. Nakuha ninyo? Katulad po yun nung parricide, nung infanticide. Kung premature daw, mag-umpisa ka daw magbilang ng 72 hours after 24 hours. Paano nga kung yung baby lumabas buhay, nasa incubator, kinuha ng tao, ibang tao, at namatay? Ano ikakaso mo ngayon kung 5 hours pa lang nakakalipas? Wala ka na ngayon ikakaso. Kasi hindi ka pa pwedeng magbilang ng 72 hours kasi wala pang 24 hours na lumipas, tama? Hindi mo naman pwedeng sabihin abortion yun. Buhay na yung tao. Abortion is fetus Nakuha niyo? Ay hindi mo rin pwedeng sabihin homicide. It cannot defend itself kung fetus pa ha. Or kung yung baby, he or she cannot defend himself or herself. Tama? Nakuha niyo? Yes. So paano ngayon yan? Tama? Hindi mo pwedeng i-apply ang knowledge ng civil law sa criminal law. Pag namatay yung mga magulang nung adopted child, matik, may mamanahin siya sa amin. Katulad ng mana niya, ng mana nung tunay namin na anak, biological children namin. Sir, kasali din daw sa narinig nila. Ay nako po, nag-i-speculate po yung mga nagtuturo sa inyo, sabi kong ganyan. If the law does not distinguish, do not distinguish. Huwag mong dadagdagan yung batas. Ang sabi lang po dyan, pagdating sa spouse, guys, legally married. Hindi po kasali si live-in. Sir, 10 taon na po kaming nagsasama, sir, na parang mag-asawa talaga. Ay, hindi nga po pwede Legally married lang nga po Bakit, sir, sa civil? Ano pa pong pwedeng i-apply sa civil, sir? Pag kayo, 10 taon na kayong nag-asawa at hindi pa kayo kasal, nagsama na kayo. Lahat po ng inipon yung dalawa, pag naghiwalay kayo, hati kayo niyan. Nakuha ninyo? Pero pagdating po sa parricide, pag pinatay mo yung live-in partner mo, hindi ka makakasuhan ng parricide. Nakuha ninyo? Kasi dapat legally married. Kaya nga naman, marriage is a special union between a man and a woman. Pinag-isa kayo. So, paano ngayon yun? Hindi nga kasali. Dapat legally married. Ito naman, consanguinity. Sir, by blood man kaya, sir? Ang blood na sinasabi dyan, 3 kasi ang relationship.
vertical relationship, vertical line relationship, horizontal relationship, at saka slant relationship. Ang pinag-uusapan natin dito sa relationship na to is the vertical line of relationship. Ano yung vertical line na yan? You. Okay. Children. Grandchildren. Parents. Grandparents. Hanggang dyan lang. Wala na iba, sir. Wala na pong iba. Nakuha niyo? Okay, ngayon. Sa consanguinity, may dalawa kang i-consider dyan. Isa, direct, ascendant, or descendant. Okay? Direct, descendant, direct, ascendant. Nakuha niya? Opo. Pangalawa naman, indirect, ascendant, or descendant. Indirect, ascendant, indirect, descendant. Nakuha niya? Opo. Pag one, legit, or illegit, walang problema. Pangalawa, indirect, legit, only. Okay tayo? Ibig sabihin, ito lang ang technique dyan, pare. Pag pinatay mo anak mo, kasal man kayo ng asawa mo or hindi, yung pinatay mo anak mo, parricide. Kasal man o hindi. Ikaw, pinatay mo yung magulang mo, biological biological. Kasal man or hindi, yung mama at papa mo, still parricide. Nakuha? Okay po. Ito ang problema. Pag ikaw pinatay mo yung apo mo, or ikaw pinatay ng apo mo, kailangan legit yung apo. Nakuha na niya? Yes. Pag ikaw at saka apo ha, ikaw at saka apo, kailangan legit yung apo para mag-constitute ng parricide. So pag hindi sir, wala. Homicide or murder. Pag naman, you at saka yung lolo mo, you at saka yung lolo mo, pinatay mo lolo mo or pinatay ka ng lolo mo, kailangan ikaw ang legit. Ibig sabihin, pinanganak ka, nakasal ang nanay at tatay mo. Nakuha? Nakuha? Para maging parricide. Pag hindi sir, ay hindi. Wala pong parricide dun. Homicide or murder lang. Sir, pag pinatay ko po kapatid ko, hindi po kasali dyan. Wala pong parricide na pinatay mo yung kapatid mo. Ano sir? Murder or homicide? Nakuha? Basic na? Nagets? Okay. Yung murder, ang tatandaan nyo, yung 22 na aggravating circumstances provided by the Article 13 of the Revised Penal Code, lahat po yun ay, pag ginamitan mo yun, ginamit mo kahit ano doon, sa pagpatay, matek, murder po yun siya. So ano nang gagawin mo dyan? Kabisaduhin mo lang yung Article 13, which is the aggravating circumstances. Kapag nakabisado mo po yun, matek. Kapag ginamit po yun sa pagpatay, matek, murder po yan siya. Kapag wala po yung time, wala po yung relationship, wala rin po yung qualifying circumstance, matek, homicide na lang. Pero it doesn't mean na wala po siyang, ano yan? Wala po siyang intent to kill. Presume po, pag may namatay na tao, may intent to kill po yan. At may nagtanong last time pala, sagutin ko lang, baka tinanong lang din sa inyo or diniscuss sa inyo. Apo. Kapag daw po yung tao may intent to kill, tama? Sinaksak niya. Ang nasaksak yung kamay lang. Physical injury daw. Putang ina ka. Yung intent niya to kill. Diba? Tama. Attempted homicide. Hindi pwedeng physical injury. Nakuha niyo? Ha? Kapag yung intention niya isaktan, then it is physical injury. Nakuha ninyo? Opo. Paano pala kung ganito, Pinutokan ko yung bahay.
ang intention ko, patayin yung punyetang nandun sa loob ng bahay. Eh, wala pala. Tama? Wala pala. Di ba? Impossible crime of homicide yan. Pero, hindi ka ba magiging liable dun sa buslot sang balay? Di ba? Liable ka gyapon? Because it is presumed na mayroon kang intent na pabutuhan ang balay. Kagbalaan mo ang konsekwensya na mabuslutan ang balay. That is why makasuhan ka gyapon sa malicious mischief. Nakala niyo? You always have to remind yourself na dapat alam mo yung intention. Sir, hindi ko man talaga intention na matayin siya, pero namatay siya. Intent to kill is presumed. Tama? Hindi po intention na patayin siya, pero namatay siya. Intent to kill is presumed. Nakuha ninyo. At tatandaan nyo din, kailangan alam nyo yung proximate cause. Sir, ano po yung proximate cause? Di yun mismo yung dahilan. Ganun na lang po yung explanation nun. Example, ginulat ko siya. Putang ina, may sakit sa puso, namatay. Pag autopsy, ang kinamatay, sakit sa puso. I will not be liable for homicide. Bakit? Hindi naman po yung panggugulat ko ang ikinamatay niya. Ang ikinamatay niya po, sakit sa puso. Nakuha na niyo? Nakuha? Yes? Yes, hindi? Yes, other light threats. May ganun pong tanong sa board exam, ha? Other light threats. Kapag ginulat mo siya, at yun yung kinamatay niya, yung sakit sa puso niya, hindi ako makakasuhan ng homicide. Other light threats. Paano niya? Ako hindi. Ako hindi. Yes. Okay? O, example. Tinaga ko siya. Okay? Pagtaga ko sa kanya, na-hospital siya. Tama? Na-hospital siya. Ngayon, ang intent ko is patayin siya. Tama? Namatay siya sa hospital. Dahil sa taga, syempre. Sagot? Homicide ako. Kasi yun yung proximate cause. Pag hindi yun yung proximate cause, guys, hindi po yun pwede. Nakuha niyo? For example, tinaga ko siya, gamay lang man, diri pagid sa diri pagid sa kamot, tama? Pero hindi ko intensyon na patayin siya, saktan ko lang talaga siya. Utang ina, diabetic, gali part. Tama? Diabetic siya. Na-trigger ang iyang insulin, patay siya. Ang ikinamatay niya according sa doktor, si doktor man nakakasabi niyan kung anong cause of death. Diabetes. Hindi pa ako magiging liable doon. Kahit namatay siya. Bakit? Hindi naman yun yung proximate cause nung pagkamatay niya. Nakuha? Yes po. Sir, mayroon pong pasahero sa jeep, sir. Yung isa, lumabas ng baril. Natakot yung isang pasahero, sir. Tumalon sa jeep. Namatay. Yung naglabas ba ng baril, kakasuhan mo ng homicide? Ay, hindi. Other life threats lang. Natakot lang po siya. Pero ang pagkamatay niya, kasalanan niya kasi tumalon siya. Nakuha ninyo? Ang gusto ko ipahiwatig, bakit naman ako magiging liable nung tumalon siya? Liable lang ako kasi natakot siya. Nakuha ninyo? Yes. Suicide. Di syempre, kapag walang foul play, suicide na siya. Next. Law card. Alam niyo man siguro yung law card. Tinuro yan sa inyo sa forensic, di ba? In every contact, it leaves a trace, di ba? Hindi pwedeng hindi yan. Imposibleng hindi. Kung may ara na, may trace na. Testingan niya pag ito. Ginkuwit-kuwit. May ara. Yes, in every contact or if two objects come in contact, it will always, the physical transfer of material occurs between them. Kaya sabi nila, mayroon bang unsolvable case, sir? Meron at meron po yan siya. Meron yung mga kaso nung galing. Nung nag-commit siya ng crime, dala siya ng scotch tape. Diba? Para kunin niya lahat ng mga pwedeng ebidensya doon. Pero hindi niya alam that scotch tape
comes in contact with another object. Ano niya? Edi, it will always leave a trace. Ang mali niya, binasura niya yung scotch tape. Ikaw na investigador, sa tingin mo, may value ba yung scotch tape? Kaya ang pagiging investigador, guys, art talaga yan siya. Craft yan siya, guys. Hindi yan siya patalinuhan. Pagalingan ng imagination yan siya. Tama rin niya? Yeah. Kaya, criminology karamihan ng investigador. Kaya grabe mag-imagine. As in. Glass. Glass is a super cooled silica. Diba, syempre? Yan ay lime. Grabe, no? Pero ang pinaka maraming content dyan is baras. And also, what we call soda. Okay. So, kaya pala, sir, may iba't ibang kulay. Of course, kulayan lang man talaga nila yan. Sir, mayroon po ba yan, sir, sa board examination? Actually, guys, tinatanong yan kadalasan sa chemistry. Pero nilagay ko na lang din dito. No, sa chemistry, kadalasan tinatanong yan siya. Anong kadalasan tanong dyan, guys? Pag binato ko dito na posisyon, ito yung salamin. Pag binato ko yung salamin, na-feel ko dito yung fracture. Di ba fracture ang tawag dyan? Pag na-feel mo dito, sa mismong posisyon na tinamaan mo siya, anong klaseng fracture yun? Ano naman yung fracture na ma-feel mo lang doon sa kabilang side? O, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Mayroon pong dalawang fracture kasi, concentric at saka radial fracture. Saan po doon yung fracture na ma-feel mo dito sa same side at ma-feel mo lang doon sa opposite side? Eto na, yun siya. Ang una po dyan na magkakaroon ng fracture ay yung tinatawag nyo na radial fracture. Ano yung radial? ROCS ha? ROCS. Tandaan nyo po yan. Comes first and span out in short like a spider-like segment on the opposite side of the force. So, ibig sabihin, ano ba yung radial na yan? Pag radial po, ito po yung salamin, ang radial po, parang spoke, radii, radius, okay? Kung tinamaan yan dyan, mag-crack na siya nga, pa-straight. Kita niyo? Amo na siya. Tandaan, opposite na siya. Amo na siya nga kung may salakyan ka, ang ma-feel mo sa sulod, radial fracture. Ma-feel mo ang sa sulod. Okay, nakuha na niya? Binato yung sasakyan mo, di ba galing sa labas? Ang ma-feel mo sa loob is radial fracture. Ang ma-feel mo naman sa labas is the concentric fracture. Yan ang sunod na magkakrak. Pero mabilisan lang yan siya, guys, ha? Pag bato niya yan sa salamin mo, ang una talagang lalabas dyan, radial fracture, and then sunod concentric na. Pero mabilis lang yan siya. Okay? Yan yung mga ganon. Kinaya? Yes. At ito ma-feel mo sa same side. Same side as the force is applied. Tinanong yan sa board exam, guys. Nung kailan ba? 2023? Hindi daw nila alam eh. Ito lang tatanong ko. Regional Office ng Civil Service Commission. ROCS. Opo. ROCS. Radial, opposite, concentric, same side. Nakuha niya? Radial, opposite, concentric, same side. First ang radial, last si concentric. Ganun lang. Property crimes. Pag property crimes, matek, property, dun sa amin sa England, ang tawag namin dyan is heist. Diba? Nanonood kayo ng mga heist? Money heist, di ba sabi niyo? Heist man yan. Money heist. Aba. Parang niya ang money heist. Yan kasi nakasanayan, no?
Sige na lang. Theft, other term, larceny. Yes po. Ang Pilipinas kasi hindi natin ginagamit itong dalawa. Ang ginagamit natin, ito, robbery. Pag-ilunggo, damo armalaw. Then, theft. Nawa. Ito naman, cattle rustling. And then, fencing. And then, arson. Okay po tayo. Isa-isay natin. Sa robbery, may duwa. Tama? Kaya natagi na tawag nga. O, yan, ginsulat ko na lang din. Sir, isulat mo na lang, Sir B, please. Kahapon. Kasi ito yung topic ko last kahapon. Yan. Sir, sulat mo na lang, please. Sige, sulat ko eh. Na, dalawa na siya, violence against or intimidation of person at saka force upon things. Ang thing na sinasabi dyan is force upon the thing of the dwelling. Tandaan ninyo. So, ang property, for example, ito, and then may kudal. Yung kudal may gate, nakakandado yung gate. Sinira mo yung kandado ng gate, pumasok ka sa bukas na bahay. Anong kaso mo? Theft only. Because the kudal is not part of the thing of the house. Nakuha niya? Yes po. Dapat yung mismong bahay lang ang sinira mo. The thing of the bahay. Not the thing of the kudal. Nakuha niya? Yes po. E yung gagawin mo, di pakasuhan mo pa ng trespassing para marami siyang kaso. Apo. Again, tandaan nyo. Pagdating po sa vaip, the moment the robber takes possession of the thing, the stolen thing, stolen property, consummated na po yan siya. Sa kabila naman, doon sa force upon things, at walawang tatandaan nyo, kailangan pumasok siya. The robber should have entered the dwelling. At pangalawa, to consummate robbery with force upon things, the property shall be taken out of the building. Kunyari, bugat ni. Kunyari, gold. Ginguba ko ang pertahan. Gold ni, ginkuha ko gold. Bugat-bugat mo. Tapos, nagbalik pagid sirado ang pertahan. Hambal mo, dira kanay. Kaya abrihan ko. Uy, puta, may tagiya. Nagdalagan ka, nabilin ang gusto mong kawaton. Robbery, attempted lang. Kaya man, wala pa naggawas. Sir, tunga-tunga lang, wala pa eh. Ara na naman ng mga utok sang criminology. Tunga-tunga lang, ara sa portahan, sir. Wow! Robbery? Hindi, dapat ganit. Taken out. Ganun. Nakagawas, gid. May ara pa tong namangkot. Nag-amo-amo lang siya sinasiro. Putang ina ka. Dapat nagsulod ka gani. Grabe nga mga utok ba no? Dapat nagsulod ka. Kung ginabot-abot mo lang, biskan ginguba mo pa tong salamin. Tef lang. Gingamitan mo pang sungkit, tef lang. Dapat nagsulod ka gani. Ginkamang mo lang, sir, pero ang tiil mo ara sa gawas. Yo, di punggol. Bullshit. Grabe nga mga pamangkot ba? Na? Kamang mo, sir, pero ginbilin mo ginang tiil mo sa gawas, oh. Grabe nga magkawat ba? No? Sir, ano yung sagot mo doon? Siyempre, it is interpreted na nakapasok na siya eh. Di ba? Grabe naman. Bilin niya, tiil niya. Daw lantsog lang ba? Yan, okay? Next. Ay, ang tatandaan nyo pa pala dito, ay mamaya na, meron pala yan siyang... Ito naman, mga under sa parlance lang ng pulis. Hindi po siya parlance ng law. So, tawag sa mga types ng robbers according sa, siyempre, sa investigators natin. Kaya we have amateurs. Wala lang. Gusto niya lang. Pag professionals naman, ayan, mate, amo na siyang trabaho niya. Para mangita siya sang kwarta, wala man sa sang balaan nga na trabaho, kawat siya. Tawag siya, professionals. Amateurs and professionals. Kinds. Ayan, ninja cops. Sorry lang sa aking abbreviation, pero mas matandaan po ninyo.
Sa robbery po, ang kinds ng robbers ay cops. Okay? Mga pulis yung tatay ng dalawang kambal eh. Hindi sir, hindi. Hindi naman, sorry. Yan. Una, career robbers. Ano yan siya? Grabe, pinili na trabaho niya yung robbery. The biggest money heist or bank heist in the history, guys. Kita yan? Panood na, kalimutan ko yung title. Yung talagang nagrenta sila sa tabi ng malaking bangko at nagdig sila sa ilalim. Grabe. Next, opportunistic or amateur robber. Ibig sabihin, katulad lang din kanina, na hindi naman siya lifetime offender, no? Patusik-tusik lang, pajab-jab lang. No? Kung may arasang makawatan, edi kawat ko. Kung wala, edi wala man. Okay? And then, professional robbers, yan, well-planned. May mga modus operandi na yan sila. And then, substance habituated robbers naman. Damo kawatan tong panahon ni Aquino. Totoo. Kaya hindi naman nila masustain ang pagsabo nila. No? Biskan ako dati, nakawatan pagid ko nung alkansya balao. Ewan ko, bakit ko kasi nilagay sa malapit sa bintana. Kuha. Pero kilala ko lang man din. Sino? Sige na lang. No? Wala siya kwarta mo. No? De. Substance habituated robbers. Ano na pinagkaiba ng robbery tsaka theft? Okay. So, with foot and or bait, robbery. Pag wala, theft. Pero, kahit na may foot, no? Kahit na may force upon things, if the value of the property stolen does not exceed 250 pesos, still theft pa din yan siya. No? Guba mo gini para lang makuha ning isa ka botelya ka tubig. Kay uhaw ka dun, no? That would not constitute robbery. Kahit sinira mo pa yung bahay. So, pwede mo siyang kasuhan ng ibang kaso, sir? Of course. Kapag po nasira yung pirtahan, eh di pwede mong kasuhan ng malicious mischief. Sir, ano po yung complex ng robbery, sir? Matek, with homicide and with rape. Ito pong tatandaan nyo dito, pakitake note na lang ha. Yung complex crime of robbery, guys, dalawa lang. Robbery with homicide and robbery with rape. Same lang po ang application yan. On the occasion or on the event of robbery, someone died or someone is raped. Mate, robbery with homicide, robbery with rape. Nakuha ninyo? Example, dito ako sa mga girls. Example, robber kami nga 3. Ay, 4 kami. Nakipagputukan kami sa pulis. Namatay yung pulis. Kaso namin, robbery with homicide. Pinatay namin yung gwardya para makapagnakaw kami. Robbery with homicide. Nakuha ninyo? Nakipagputukan kami sa pulis. May namatay sa aming 2. Itong 2 to. Kami na lang nabuhay. Kaso naming 2, robbery with homicide pa din. Natapakan namin yung anak nung teller na below 72 hours. Robbery with homicide pa din. Nakuha ninyo? And then, kapag ka naman, nakailag yung pulis, may natamaan kaming marites, bystander, kaso namin, robbery with homicide pa din. Yung pulis, nakatama ng teller, kasi nagsipyat siya. Pulis ang nakatama sa teller, ha? Robbery with homicide pa rin ang kaso namin 3. Nakuha ninyo? Okay. What if, sir, ganito? Kaming 4, habang kami ay nagnanakaw, nakita ko yung manager ng bangko, may atraso sa akin yun eh. Wala sana akong planong patayin. Pero gusto ko siyang patayin. Pinatay ko. Kaso namin 4, robbery with homicide. What if gusto ko siyang patayin, sabi nung 3, wag pre, wag na lang. Pinatay ko pa din. Ha? Ako lang ang may robbery with homicide. Kasi kung prevent po nila, for the person who wants to commit the killing, pag prevent po nila at hindi pa rin nila na-prevent, silang 3, robbery lang. Ako, robbery with homicide. Nakuha rin yun. Another example. Sir,
What if apat kami na robbers, habang kinakarga nila yung pera, nakita ko si teller na nakamas, nag-face reveal. Wow! Gwapa-gwapa gali, for example lang. Gusto ko siya bigyan. Gin-rape ko. Tama? Kaso namin apat, robbery with rape. Oh, yes sir. Pati sila, damay sa ginawa ko. Pero, pag pinigilan nila ako, at hindi pa rin ako nagpapigil, sila robbery, ako lang ang robbery with rape. Nakuha nyo? Yes, dapat pigilan nyo. Okay? Dapat mapigilan. Kung hindi mapigilan, nakuha. Yes ha? Ulitin ko ha? Sa ganyan, pag marami sila, dapat akob one, akob all yan. Akob one, akob all, maliban sa parricide. Yun yung sinabi ko last time, tama? Opo. Pero, hindi po all the time akob one, akob all pagdating sa robbery with homicide at saka sa robbery with rape. Pag pinigilan nila ako at hindi ako nagpapigil, hindi sila madadamay sa kaso ko. Nakuha ninyo? Hindi sila madadamay sa kaso ko. Okay? Sir, paano kung nakasuhan nga kami, sir? Robbery with homicide kaming lahat. Ngayon, may abogado ako, sila wala, sample lang. So, nagkuha sila ng PAW. Ako may private lawyer ako. For example, guilty kami. Guilty kami sa RTC. At ang aming sentensya is reclusion perpetua without the benefit of parole. Tama, tama. Sila, tanggap na nila. Ako, hindi ko tanggap. Nag-appeal ako. Nag-appeal ako. Nakuha ninyo? Ngayon, for example, binalik yung death penalty habang nag-a-appeal ako. Tama? Sabi ng Court of Appeals, ay, ikaw, tol, guilty ka nga. Minodify ngayon yung reclusion perpetua ko. Naging death penalty. Kasali ba sila? Na hindi nag-appeal? Ha? Kasali sila? Sa desisyon ng kaso ko? Pareho kami ng kaso eh. Kasali ba sila na hindi nag-appeal? Ako, nag-appeal ako at naging death penalty. Tingnan natin. What if, nung nag-appeal ako, sila hindi nag-appeal? Tama? Ako nag-appeal, sila hindi nag-appeal. Ngayon, nung nasa appellate court, sabi ng appellate court, ay, hindi yan robbery with homicide. Sabi niya ganyan, theft lang yan. Sabi niya ganyan. So ako, nakasuhan ako, ano na lang, presyon mayor. Sila, reclusion perpetua. Ayaw nila mag-appeal, ako lang nag-appeal. Kasali ba sila sa desisyon ko? Ha? Ara na naman sila. Ano. Ano? Kasali, anong sagot nyo sa unang senaryo? Kasali sila sa desisyon ng naging desisyon ng appellate court sa aming kaso? Sa pangalawang senaryo, yung bumaba yung naging kaso from reclusion perpetua to presyon mayor, kasali sila. Kasali sila. So kung pabor, kasali. So kung hindi pabor, hindi kasali. Ganun ba yan? So damay-damay, hindi pala damay-damay ito. Damay-damay lang pala to pag pabor. Pag hindi pabor, hindi damay-damay, ako lang. Ganun ba yan? Okay. Yan ang tatandaan ninyo. Kapag ka po ito ay pabor, yung appeal is pabor, kahit hindi sila nag-appeal, kasali sila. Pero kapag hindi pabor, yung result ng appeal, hindi sila kasali kasi hindi sila nag-appeal. Okay? Kaya gani sabi ko yan sa mga Kabisayaan, dili appeal, sa appeal, sang nag-appeal, ang wala nag-appeal, no? Opo. General rule yan. Dili appeal, sa appeal, sang nag-appeal, ang wala nag-appeal.
However, appeal sila sa appeal, sa nag-appeal, bisan pa wala sila nag-appeal if the result favors them. Nakala niya? Bars. Okay? Nakuha na niya? Kasali sila if pabor. Pag hindi pabor, ako lang. Ako lang. Next. G is good. Kinds. Chords naman. Chords. Commercial. Siyempre. Nagkawat ka sa, sa convenience. Ayun, sa banga. Nabalitaan niyo yun? Yung tatlo yung ninakawan niya? Ay, hindi nyo nabalitaan? Nung nakaraan lang. STL, tong gas station. Ah, grabe ba? Bright part. Nagkalo lang, wala pang gidmas. Dakpa na daw? Wala pa? Amo lagi ng problema lagi basta December na. Be careful guys, lalo na sa mga motor nyo nakaparking. Ha? Be careful. Marami pong gipit ngayon at magde-December pa talaga. Yeah. Again, commercial robbers. Yan po yan mga convenience stores, jewelry shops, banks, etc. Yeah. And then residential, home invasion ang tawag dyan. Magkawat ka sa mga panimalay. And then vehicle robberies. Under lang yan sa kinds of robbery in the police parlance, guys, ha. Pero ito po siya, carnapping na po siya. Opo, carnapping na siya. And then, street robberies occurs in street. Pero, tandaan nyo dito, pag ganyan na po nangyari, that is violation na po ng PD 532. The anti-highway robbery na po siya. Sir, pwede pa rin po bang gamitin ang brigandage, sir? Yes, pwede pa rin naman. Pero pag nagkaso ka nga, you cannot use the term brigandage. The term is highway robbery na po. Nakuha niyo? Pareho lang po yan ang ibig sabihin. Ang brigandage po ay pagnanakaw sa pamamagitan ng dahas, violence against or intimidation of person or force upon the thing of the person. No? Yung kunyari nakasasakyan, basta doon sa Philippine Highway po siya dumaan at nanakawan, matik yan siya, brigandage din po yan siya under the RPC. However nga kasi, ang RPC natin, naamyendahan na ng napakaraming batas, katulad ng PD 532. Ano ang PD 532, sir? Anti-Piracy and Anti-Highway Robbery Act po yan siya. So ito, pagdating po sa kinds of robbery, may street robberies, pero that is highway robbery na po pag legal lang pinag-uusapan natin. Ha? Pag legal lang pinag-uusapan, highway robbery na po yan siya. Hindi na po siya street robberies. Pag kinds, hindi street robberies ang gagamitin natin. Ha? PD 532. Anti-piracy and anti-highway robbery. Nakuha? Yes po. Theft. Modes of theft. HALD. Yan, HALD po yan siya. Yan, hunting and gathering, yan. Nag-trespassing ka, kawat ka sang mangga, kawat ka sang bayabas, nan. Kawatan kasi na, theft. Diba? Kakita mo, hindi daw guilty tatananaw. Of course. Pero, wag lang naman sobra-sobra, no? Kasi pag nanakaw pa rin talaga siya. Yan. Kapag ka naman asportation, yan yung pinaka-ginagamit na pamamaraan ng pagnanakaw involving theft, no? Kasi the carrying away, dinala mo, of someone else's property, that is an element of theft. So what is the element of theft? It is the taking of a property of another without his or her consent. Period. Pag may violence against or intimidation of person, robbery na. Pag may force upon the thing of the house of that person, then robbery with force upon things. Pag wala yun, theft. Lost. Yan. Hindi pala yan, sir, hindi pala yan sa exempted, sir, pag nawala. No. Katulad po nung tricycle driver, nabalitaan niyo yan sa brigada, naiwan pong sobre sa kanyang tricycle. Muslim yun, tol, Tagalutayan. 56,000 ang laman. Apo. Isinauli niya po sa brigada. No? Kasi po, pag nalaman po, for example, bait yan, pain ba? Yan naglagay sila dyan ng pera. Tapos di mo sinauli. Makakasuhan ka ng theft.
Pag ang nawalang bagay hindi mo binalik sa may-ari, rightful owner, or to the proper authority, ang proper authority dapat is police station. No, matik po yan, makakasuhan ka ng theft. And then, damage to property. Kadalasan saan po? Kadalasan po, sa damage to property, nangyayari po yan sa Cotabato City nung uso-uso pa ang tanggal ng side mirror ng sasakyan. Yan. Then, syempre, na-damage po yun. Nasira talaga yun siya. Pero, yung damage na, kinuha niya din. That is damage to property. So, the offender maliciously damages the property of others and removes or makes use of the fruits of the object of the damage caused. Kaya nga po, pagdating po sa theft, guys, marami pa pong singit-singit yan siya. For example, ano ganit pangalan sa tong ido? Ano? Efren? Tong ido. Example, sir, tong ido, except animal cruelty ha. I-set aside muna natin ang animal cruelty. Garibyo tade, nasabadan ka sa iya, kay sige panilap. Gintapakan mo, napatay. Kaso. Ano gani na? Malicious mischief. Kasali po ang pet. Kasali po ang aso. Kasali po ang animal. Nakari niya? Ako. Ngayon, pagtapak mo, namatay. Doon pwede paniyaw. Tama? Daw pwede paniyaw. Makatumba pa ni isang isa kalungnik ba? Ginkuha mo. Ginluto mo ang karne. Kaso? Hindi, wala lang ang animal cruelty muna. Ano? Kaso? Theft. Kasi may gain na. For consumption ng isang hayop, yes, that is theft. Tama? Another example. Sir, kahit pato, pareho lang yan. Ngayon, nakita mo tong kanding or baboy. Naglakat sa balay nyo nga banda, sa likod sang balay. Nakakita siya sang kamuti taps. Ginkaon niya. Puta, naunahan pa ko sang kanding kag baboy ba? Tama? Ginposel mo karon ang kambing kag baboy. Pa! Kaso, malicious mischief. Puta namin, papaitan sining siguro ba? Balmo. Ginkuha mo karon ang karne kag ginluto mo. Pati tong baboy. Kaso, theft. Kasi kung i-consume mo na po siya, theft na po siya. Nakuha niyo. Kita mo tong karbaw. Nagsunod. Pagka next nga adlaw, nagsunod ang karabaw. Baw, ginkaon naman. Ang imo nga mga okra, nga kagsaluyot. Plano mo pa naman tani, dingdingin to sa pagkagabi, wala ka na madingding. Tama? Ginposel mo na naman tong karbaw. Pak! Kaso, anti-cattle rustling na. Opo, hindi na po yun sa malicious mischief. Basta gani, karabaw, baka, toro, kabayo. Pag sinaktan mo, matik, PD 533. Nakuha niya. Baw namit tong ba? Tambok-tambok tong karbaw ba? Ginkuha mo karon kag ginluto ang karne niya. Kaso, anti-cattle rustling. Same lang pa din. Nakano niya? Anti-cattle rustling. Tama? Nakasuhan ka na sa anti-cattle rustling. Kambal mo, puta ara na naman itong ano. Wala gyapon sila nagbago ba? Ang karbaw nila naglakad gyapon sa imo nga balay. Nakalaya ka na ba? Nakalaya ka na? Puta naglakad gyapon tong karbaw. Ang ginimo mo, hindi ko na ni patson. Itago ko bala ni. Para po para pangitaon niya. So gitago mo. Sige nakalipot ang tag-iya. Tamangkot pag isa sa imo. Naglakad diretong karbaw naman. Wala tanang bot dito. Tapos 3 kadlaw bago nakitaan tong karbaw. Anong kaso ko? May kaso ako? May kaso ako? Yes, meron pa din. Anti-cattle rustling. Guys,
pagkuha ng baka, pagnakaw, or bovine family ha, bovine. Pangalawa, ginkuha mo ang baka, ang karne niya, buo or gamay lang, cattle rustling. Ginsakit, ginpatay mo ang bovine pamilya sang bovine family, anti-cattle rustling. Kagintago mo ang sapat nga apil sa bovine family, anti-cattle rustling pa rin siya. Nakuha niyo? Yes. Sir, akig ko dito sa kwan ko, sa pinsan ko, sir, pakas ko. Para makabalos ko, naglakat ko sa balay nila, gingupa ko ang dingding sang balay niya kay, kuan lang man to, hardiplex. Tigin gupa ko tong dingding sang balay niya. Kaso ko, malicious mischief, that's correct. Ay, dumapusulan pa man ni sa CR ko. Butang ko ba ni sa CR ko, kay gamay lang man to. Pwede pa ni. Ginkuha mo karon ang hardiplex. Kaso, test. Nakuha na niya? Basta nagkagain ka. Basta kinonsum mo, matik nagiging theft. Yan siya. Nakuha? Nakuha? Yes. Okay tayo? Sige. Kinds of theft. Sabi nila guys, pag kinuha mo daw yung kwan, yung ito, diba? Pinira mo, kag napilas siya, may violence daw. Hindi ganun po yung violence na sinasabi, ha? Kaya daw, kapag ka-snatching, ang snatching daw, robbery, no? Hindi po ganun. Na ang snatching po, mahuhulog lang po talaga yan sa theft. Apo. So, aka chain or purse snatching involves snatching woman's handbags. Mga bag nyo. Ha? Phone, pa rin. Maulang yan. Oo. Yung sumbag na eh. Siyempre, may ara na sang may robbery na siya. Siyempre, mayroon ng violence against. Apo. Kung nagagawan sila, kagintampak niya, no? Nakuyapan ang babae na ginakawatan na kaya nagatabok na lang sa dalan ga cellphone pagyapon, no? Nakuha ang iya nga cellphone. Nakuyapan pagid siya. Nabanggaan pagid sang 10-wheelers, cellphone pa more. Amo tong iya nga tarpaulin. Imbis ang tarpaulin niya, you have fought the good fight. Diba? You have finished the race. Ano mo ng mga tarpaulin sang patay, no? Sunod, shoplifting. Yan sa KCC, may mga nakabantay na talaga dyan, guys. Papansin mo, pero di yan sila naka-uniform, naka-civilian, bantay-bantayan sila. Patik yan. Tandaan nyo. Pag once na lumabas ka na, wasak. Pero meron pa rin nalulusutan daw, guys. Hindi kasi talaga nila pwedeng i-require na yung bag mo, iwan mo. Ay, hindi pwede, sir. No? Kasi nga, lalo na kung mayroon kang valuable things sa bag mo, hindi pwedeng iwan doon sa baggage na. So, dalhin mo talaga. So, that's the time na pwede nilang ilagay yung mga ninakaw nila. Diba? Highway robbery, kaya po yan siya, no? Brigandage, no? Committed in the Philippine highways. At ang batas po dyan na sumasaklaw sa kanya na sa kasalukuyan ay PD 532, the Anti-Piracy and Anti-Highway Robbery Act. And then, cattle rustling. Ayan na po yung sinasabi ko sa inyo. The taking away of an animal belonging to the bovine family. Tandaan yung bovine, ha? Ang bovine hindi kasali ang kanding, ha? Opo. Ang bovine po, isa po siyang klase ng cattle. Cattle, pag sinabi mong cattle, yan po yung pinagmumulan ng dairy products. Pag dairy products po yan, ibig sabihin po niyan, gatas. Opo. So, sino lang po ang kasali dyan? Ang kasali lang po dyan is yung large cattle. Carabao, baka, kabayo, tamaraw, toro, etc. Basta dako nga mga sapat
Sir, ang kwan, kanding daw baka kadako. Ay, hindi nga, di kasali. Kay, hindi man sa pamilya sang bovin. Abnormal lang ginang iya nga pagkadako eh. Na? Sir, bago pa lang man bata tong baka, sir. Tiga may gamay pa. Hindi to pwede dire, sir. Biskan gamay pa iti, apilo siya sa bovine family. And then we also have fencing. Yan, fencing. Mayroon tayong tinatawag na caveat emptor and caveat venditor. Yeah. Caveat emptor and caveat venditor. Yan. Ano yan siya? Caveat emptor, buyer beware. Pag caveat venditor, seller beware. Ano yung ibig sabihin yan siya? Kapag bumili kayo sa KCC na lang ng example natin. Pag bumili kayo ng t-shirt sa KCC, di ba tinitignan nila kung may damage? Yung sapatos, tinitignan nilang ganyan, kung pareho yung size, kung may damage siya. Kasi, bago nila ibenta, dapat sinigurado nila na walang damage yung kanilang item. Ikaw, mayroon ka ding responsibility. Ang tawag naman sa responsibility mo is caveat emptor. I-check mo din. No? Kasi, pag di mo chinek at lumabas ka na ng mall at doon mo pa lang sa bahay nyo nilagay, chinek. At may sira pala. Hindi mo na yan pwedeng ibalik sa KCC. Bakit? Sasabihin niya, caveat emptor. Kasi sa kami, chinek namin yan. Nakita mo, sir, nung bago namin siya ibigay sa inyo, chinek namin lahat. And that is what we call caveat venditor. Yes po. Ngayon, bakit po applied yung caveat emptor po sa fencing? Sir, dapat daw kasi alam niya na galing sa nakaw yung binili niya. Paano pag hindi niya alam? Opo, mayroon tayong caveat emptor. Hindi ka matingala, ginbaligya sa imo, iPhone 17 Pro Max 1 terabyte ag 94,000 color orange colorway. Ginbaligya lang sa imo 20 men. Hindi ka magtakman, hindi ka man lang mag-isip. Uy, mga barato wow. Di kay tungod barato, ginbakal mo na. Karon, ginkasuhan ka sang Apple company na iyan ay in violation of the anti-fencing law. May depensa ka? Sasabihin mo, hindi ko man alam, sir, na nakaw yan. Ay, hindi mo pwedeng sabihin yon. Bakit? Hindi ka man lang nagtaka kung bakit mura. Ang tawag po dyan, caveat emptor. Opo. Buyers, beware. Seller, beware. Caveat venditor, seller, beware. Caveat emptor, buyers, beware. Fence. Siyempre, pag leya ang tanong, fence is kudal, gid na siya, solid at saka full view fence. Pero, pag fence CDI, nakita nyo, ang fence po dyan is yung tao na bumili ng nakaw na item. Yun po, yan siya. Okay? Next. Sex crimes. Ito na tayo, mamaya lang. Magsigarilyo muna tayo. Sex crimes. Medyo madali lang man to.
action mo lang dyan. Siyempre, ang gagawin mo, kung may arat ka sa makita na kulay ko. E paano kung pag-gawin? Tampa mo yung gunaran mo sa pag-gawin. Diba hindi man yung kasali sa iyo? Kasali ka rin. Sa kaya mo na. Basta jury ha. On the occasion or on the event or on the occasion. Jury na. Ha? Yan na. Wala ba yung Carson? Hindi. Ang Carson, wala ba yung Carson? Kung nag-test to gate yan, makalipay Carson na siya. Hindi pwede wala ba yung Carson? Kapag ko na, may test to gate, sinakaw ko, nagnakaw ko na ako, tapos sinulong ko. Qualified Carson yan siya. Basta may test to gate, for example, sinulong ko, mga items, mag-clean ng insurance, qualified Carson, siya kasi may test to gate. Ay, o kasali na yun. Hindi ang ginasabi ng special complex crime. Yun, complex crime lang yun siya. Ito, special complex crime. Opo. Ang complex crime kasi, di ba, dalawa? Compound at saka complex crime proper. Ang compound is single act constitutes two or more grave or less grave offense. Ang mga ginagamit ang N. Ang special complex crime naman, one act is necessary for the commission of another. Kaya nga may robbery with homicide na complex crime lang. For example, bago ko manakawan yung bangko, kailangan ko lang patayin yung gwardiya. Diba hindi pa man yung on the occasion of robbery, hindi pa. Pero kailangan ko siyang patayin. That is complex crime proper. Marami kasi siya. Complex crime, special complex crime. Meron bang composite crime? Discuss ko na lang yung composite crime mamaya. Dalawa naman ang composite crime. Kidnap siya, cassid with homicide, cassid with rape, at saka possible abduction with rape. Consented. Kung wala, forcible. Dalawa lang, consented ka, forcible. Na gusto mo magpatanan, iloping mo na siya, itanan, ng babae. Hindi pwede lalaki, ilong ko ba? Grabe pa, din seduction si ano, tong pulis. Hindi pwede. Siyempre tol, kapag kasi naktan mo rin yung mga nandun sa bangko, siyempre, ginabili yung physical injury talaga yun siya. Pero hindi yun siya special complex. Complex naman. Robbery. Robbery. Is to mutilate ha, maliban sa mata. Maliban sa mata. Yung lahat, mutilation yan siya. Pero pag matang gitanggal na hindi pwede. Hindi kasali ang mga